What's up mga katuhog? Ito ang 5 problema ng bagong negosyo at paano ito masusolusyonan. Ang pag-uumpisa ng isang negosyo ay tila isang bagong simula. Puno ng pangarap, ngunit hindi ito madali. Maraming hamon ang maaaring maranasan lalo na sa unang 6 na buwan. Ngunit mahalaga maging handa at positibo. Kaya narito ang 6 na problema at solusyon upang malampasan mo ang mga ito. Tapusin mo ang video na to para malaman mo kung ano yung mga nararanasan mong problema ngayon. At sa video na to, matututunan mo din kung paano mo malalampasan ang mga problema mo ngayon. Kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim at may 4 na taon na rin sa mundo ng pagninegosyo at marami nang naranasang pagsubok, mga kapalpakan at kamalian. Pero sa dami ng karanasan na yon, marami na rin ako natutunan. Disclaimer nga pala, ang mga problemang mababanggit ko ay base lang sa aking karanasan at yung mga solusyon na ibabahagi ko ay base lang din sa nalalaman ko at ginawa ko. Kaya kung makakatulong ang video na to, tapusin mo to. Pero bago ko sabihin ang mga problemang nararanasan mo, ito muna ang kwento. Noong year 2021, may binuksan akong isang negosyo. Pero bago ko buksan yon, isa na akong baliw. Hindi literal na baliw Baliw dahil sobrang dami kong plano at gustong gawin sa buhay. Excited na excited ako sa mga plano ko. Na ang akala ko magiging madali ang lahat dahil ang alam ko magaling na ako. At ready na ako. Nakita ko yung negosyo at ideyang ito sa Pasay. Yung papaitan na parang pares. Alam niyo yung papaitan? Yung mapakla. Siyempre papaitan nga Sobrang lakas nun sa Pasay, grabe. Napakaraming taong kumakain dun. Tapos nung natikman ko, masarap naman. At dahil mahilig ako sa ganung pagkain, plus lasinggero pa ako, hindi na ako nag-atubiling gayahin to. Rest taker kaya ako. Basic lang naman yun. Ayun yung mga nasa isip ko. Di gumaya ngayon ang sabik na umasenso. Malakas na negosyo Panahon pa at kasikatan pa ng mga parisan nun. Dito sa aming lugar, wala pang ganung negosyo. Sobrang lakas ng mga kanto pares. Kasikatan ng mga kanto pares nun Hindi na talaga ako nag-atubiling gayahin nun. Tapos ginaya kong konsepto, yung kagaya ng mga parisan, naka-cart din. Di bumili ako ng mga kagamitan, motor, cart, kagamitang pang pares, para maumpisahan na. Ayoko na magpahuli, pati patot pananggulo na. At oo nga pala, may online selling din pala ako nun, panahon na yun. Siyempre, opak ng umasenso, doble-dobleng negosyo, pinasok ko, para may passive income. Eto na, magtatagumpay na. Ayun yung mga isip na naiisip ko nun Nung unang mga buwan, gumana naman siya ng maayos. Na kahit hindi kumita, okay lang. Ang importante, gumagana naman. Kasama ko rin yung kapatid ko at pinangakuan ko ng magandang kitaan. Motivated din siya kasi family business nga naman. Maganda yung mga plano namin nung time na yon. Malakas nung una, ayos naman. Kaso, dumating yung tumal days namin. Biglang tumumal. Yung mga customer namin na dating bumibili at yung mga kaibigan, kamag-anak, pati kapitbahay na dati bumibili sa amin, ngayon hindi na bumibili. Aray ko po, at daming tira araw-araw. At sobrang sawa na kami. Ako na dati kong paborito yon, sawang-sawa na ako. Hindi ko napaghandaan yung araw na yon. At wala akong pang-sustain dahil pati patot pananggulo na nga. 'Di ba? Pati patot pananggulo ginawa ko. Tapos nakita ko pa yung mga customer ko. Doon sa parisan, nakalaban namin. Kumakain sila doon. Nakakalungkot. Pero hindi pa rin ako sumuko. Nilaban ko pa din. Yung kinikita ko sa online selling ko, pinusta ko na din. Pati patot pananggulo. Para masustain lang yung pangangailangan. Yung papaitan business na yun. Binuhos ko na lahat doon. At dahil sa iniwanan ko na sa kapatid ko yung papaitan business na yun, nawalan ako ng oras para tutukan. Para makita pa yung mga problemang darating sa amin. At dahil wala rin alam yung kapatid ko at hindi ko matutukan, napabayaan din. Hindi niya alam kung paano mag-budget. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko kasi alos na akong pera. Pinusta ko na lahat. Doon ko naisip na hindi pala maganda yung gumagaya ng negosyo. Lalo na kung wala kang perpektong plano at direksyon dun sa papasukin mong negosyo. Na-hype lang ako sa negosyo ng iba na akala ko magiging epektibo din sa akin. Dahil epektibo nga naman sa kanila Kala ko epektibo sa akin. Magaling ako Sabik na sabik umasenso Doon ko na-realize na naging matagumpay sila dahil sa pagsisikap nila. Dahil nagsikap talaga sila. Na yung mga sakripisyo, challenges na naranasan nila, hindi mo alam yun. Tapos gagayahin mo lang, nang ganun-ganun lang, na akala mo epektibo sa kanila, magiging epektibo rin sa'yo. Gaya-gaya
yun, bankrupt kagad. Kaya ang ginawa kong solusyon, sinarado ko na. At nag-aral muna ako, lalo na sa bagong papasukin kong negosyo. Inaral ko muna, hindi yung tira ng tira. Mahirap gumaya. Kailangan kung gagaya ka, mas lulupitan mo pa. Hindi dapat gumaya, kundi dapat ang bubuksan mong negosyo ay base sa kakayahan mo na lalaman. Kaya ang ginawa ko, mayroon akong negosyong inaral. Hindi basta ginaya ko lang. At dahil sa kamalian na naranasan ko dun sa unang negosyong tinayo ko, hindi ko na inulit pa. Hindi na ako pumusta ng patipatot pananggulo. Unti-unti lang ang ginawa ko. Kaya kahit nalulugi ngayon yun, hindi ako nauubusan ng bala para harapin yung mga problemang nararanasan ko. O tara, umpisa na tayo. Unang problema na nararanasan mo ngayon ay kakulangan sa kaalaman. Hindi sapat ang kaalaman sa pamamahala ng negosyo, lalo na sa aspeto ng marketing, finance, operation at production. Kung nararanasan mo ang problemang to at kulang ka sa kaalaman, huwag kang mag-alala. Ang tanging gagawin mo lang ay magpatuloy sa pag-aaral. Mag-aral ka lang ng mag-aral. Pwede ka mag-aral sa online o kaya i-research mo yung gusto mong matutunan. Mas maganda magtanong ka sa may mga alam. May mga alam na tao na dumaan na rin sa pagsubok mo ngayon. Huwag kang matakot magpaturo. Huwag kang mahiyang lumapit sa kanila. Tutulungan ka niyang mga yan kasi nakikita nila yung sarili nila nung nag-uumpisa lang din sila. Basta magpatuloy ka mag-aral, umattend ka sa mga seminar, training, aralin mo mabuti yung pinasok mong negosyo at papasukin mong negosyo. Kasi kung mag-aaral ka, lilit yung tsansang malugi ka o magkamali ka. Huwag matakot mag-aral, tuloy-tuloy lang. Pangalawang problema na maaaring nararanasan mo ngayon ay kompetisyon. Mahirap makipagkompetensya lalo na sa matatagal ng negosyo. Kung nararanasan mo ito ngayon, mag-focus ka kung paano mo palulupitin ang iyong produkto. Alamin mo kung paano mo mahihikayat ang mga customer mo at paano sila babalik sa'yo. Magbigay ka ng kakaibang produkto o serbisyo at mag-focus sa kalidad ng serbisyo sa customer mo. Pangatlong problema na maaaring nararanasan mo ngayon ay maling pag-iisip o negatibong mindset. Ang takot sa pagkabigo o sobrang pagdududa sa sarili at sa ibang tao maaaring humadlang sa pag-unlad mo. Kung nararamdaman mo na nahihirapan ka at nagdududa ka na sa kakayahan mo, ayos lang yan. Kasama yan. Lagi kang mag-isip ng maayos at isipin mo yung purpose mo, bakit mo ginagawa to. Huwag mo rin sisisihin ang ibang taong kasama mo kung nakakaranas ka ng pagkabigo at suliranin. Baguhin ang pananaw at mag-focus sa mga positibong aspeto ng negosyo. Okay lang yan. Kasama yan. Mag-focus ka lang sa positibo, gumawa ng tama, sakto na yan. Pang-apat na maaaring nararanasan mong problema ay mababang sales at kita. Hindi lahat ng negosyo ay nagkakaroon ng magandang kita o magandang sales. Kaya kung ikaw nakakaranas ng maliit na benta at maliit na kita, gumamit ka ng mga epektibong paraan o marketing strategy. Tumaas ang iyong benta at hindi ka panghinaan ng loob. Katulad ng mga social media, mag-post ka. Nung binibenta mong produkto, effective yun. Mga discarding pwede kang mapansin. Pwede rin promotion. Mahirap itayo ang reputasyon ng negosyo sa umpisa. Lalong-lalo na hindi pa kilala yung brand mo. Mag-focus sa customer service at magbigay ng natatanging serbisyo o produkto. Panglimang problema ang nararanasan mo ngayon ay stress at burnout. Sa dami ng kailangan gawin, maaaring nakakaranas ka ng stress at pagod. Kung nararanasan mo ito, gumawa ka ng tamang schedule at i-delegate ang ibang trabaho sa mga kasama mo o empleyado mo. At mag-loan ng sasakyan o motor na babayaran mo buwan-buwan. Etos lang. Maglaan ka ng oras para sa sarili at magpahinga upang maiwasan ang burnout. Pang-anim na problema na maaaring nararanasan mo ngayon ay hindi tumpak na strategy o walang malinaw na strategies. Kakulangan ng malinaw na plano sa negosyo. Gumawa ka ng business plan mo, lalo na kung maliit pa yan, para may strategy ka at may direksyon ang layunin mo. Huwag kang bahala na si Batman kung saan pupunta yung negosyo mo. Sandali. Alam ba ni Batman na bahala na siya? Ayan ang problema na nararanasan lalo na sa unang 6 na buwan ng negosyo. Mabigat-bigat na problema yan lalo na sa unang 6 na buwan ng negosyo. Kaya kung nararanasan mo ngayon yan, huwag kang panghinaan ng loob. Kaya mo yan at kasama yan. Kasi naniniwala ako na sa unang 6 na buwan ng pagdinegosyo ay pundasyon ng tagumpay. Kaya kung magiging handa, matututo mula sa pagkakamali at mananatili sa pagbabago,
ang bawat hamon ay magiging opportunity. At naniniwala din ako na ang tagumpay sa negosyo ay nakasalalay sa tamang kombinasyon ng sipag, tiyaga at kaalaman. Hindi kailangan maging perpekto sa simula. Ang mahalaga ay patuloy na nag-aaral at pag-a-adjust sa bawat hamon. Ang pinakamalaking kalaban talaga ng isang nagsisimulang negosyante ay ang kanyang sarili. Ang takot, pagdududa, at kawalang tiwala sa kanyang kakayahan. Dapat baguhin ang ganyang mentalidad. Lalo na yung nagsasabing hindi ko kaya. Palitan ito ng tanong na, ano ang pwede kong gawin? Ang mundo ng pagninegosyo ay hindi para sa mahihina ang loob. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa tapang na harapin ang sarili mong hadlang. Dapat baguhin ang pag-iisip na hindi kaya harapin ang mga problema. Ang pagsisimula ng negosyo ay hindi madali, pero alalahanin mo na bahagi ito ng proseso. Ang tagumpay ay hindi agad-agad nakikita. Ngunit unti-unti itong nalilikha sa pamamagitan ng dedikasyon, pagtsatsaga at tamang desisyon. Kahit maliit ang progreso, ito naman ang patunay na gumagalaw ka papunta sa iyong layunin at mithiin. Huwag kang matakot magkamali sapagkat ang bawat pagkakamali ay hakbang patungo sa iyong tagumpay. Manatili kang matatag, magtiwala ka sa iyong kakayahan at laging tandaan sa bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang mas maging mahusay ka. Ang pangarap ay posible, ikaw ang gagawa ng paraan. Maraming beses kang susubukin ng sitwasyon, mga problema sa kapital, ngunit tandaan mo, ang bawat matagumpay na kwento ay nagsimula sa isang taong naniniwala sa kanyang pangarap. Ang mahalaga, huwag kang huminto, magpahinga, pero huwag kang susuko. Hanapin ang solusyon. Ang negosyo hindi palaging madali, hindi palaging Pasko. Ngunit ang mga pagsubok ang magpapalakas sa'yo. Patuloy kang mangarap at kumilos. Ang tagumpay ay hindi para sa pinakamabilis, kundi para sa mga taong hindi sumuko. Manatili tayong inspirasyon sa iba dahil ang iyong determinasyon na ang tagumpay ay posible para sa lahat ng handang magsumikap.